Ngayong araw sana nakatakdang humarap sa National Bureau of Investigation si Jeffrey Tumbado. Siya ang dating executive assistant ni suspended LTFRB Chairman Teofilo Guadis na nagbulgar ng umano'y korupsyon sa ahensya pero kalaunan ay binawi rin ang kanyang pahayag. Kasunod ng kanyang mga isiniwalat, pinasabpi na siya ng NBI Anti-Graft Division sa email at sa 3 magkakahiwalay na address. Pero no-show si Tumbado kanina. Wala ring dumating na abogado para magrepresenta sa kanya. Paliwanag ni Tumbado, may mga kailangan lang siyang asikasuhin lalo't dadalo siya ng isang congressional hearing bukas. Kaya sana raw ma-reset ang pagharap niya sa NBI. May mga inaayos pa. Siguro mag-uusap muna kami ng lawyer ko. Dahil walang dumating na abogado, plano ring magpalit ni Tumbado ng legal counsel. Si DOTR Secretary Jaime Bautista ang humiling sa NBI na imbestigahan ang umano'y korupsyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yan ay matapos makaladkad ang kanyang pangalan at ang Malacanang sa aligasyon. Haharapin naman daw ni Tumbado ang investigasyon. Hindi naman talaga ako mag-cooperate sa kanila eh. Hindi naman po ako makaka-show up na yun kasi po may mga inaayos pa po kami na abogado ko. Sinusubukan pa rin namin kunin ang pahayag ni suspended LTFRB Chairman Guadis kaugnay sa issue. Yung nangyari ko kasi dyan na nag-no-show itong si Jeffrey. Itong si Jeffrey Tumbado, siya yung quote-unquote whistleblower na korupsyon dyan sa LTFRB. After, kinabukasan, binawi niya yung kanyang lahat ng sinabi niya sa presscon. Sabi nga nung iba, baka naareglo o baka naman may lumapit sa kanyang emisaryo. Tandaan natin, ang laki, milyon dyan ha. Yung korupsyon dyan, di umano, na binulgar niya ay milyon-milyon kada buwan ho yan o kada bigay ng prangkisa sa kanila. So ibig sabihin, malaki-laki ho yan, malaking money involved. So hindi natin alam kung siya ho ba ay naareglo o nagkaroon ng kasunduan, pero umatras na ho siya. Okay? So umatras na po siya, hindi natin alam kung anong dahilan. Gayunpaman, hindi din ho siya umaharap sa no-show siya. Kahit yung abogado, mukhang umatras na rin po. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi, yung abogado kasi minsan, pagka nakita nilang malabo yung kliyente, ang hirap kausap, umaalis na lang para hindi na masali, ma-involve sa anumang problema. Yun ang minsan dahilan ng abogado. Ito, sabi ko nga, sana lang, ito lang panawagan natin sa Senado, baka naman pwede yung, lalong-lalo na, sino ba may hawak ng transportation natin, di ba? Si Senator Grace po. Senator Grace po, baka naman pwede nyo ipatawag at magkaroon ng Senate hearing dyan. Ipatawag nyo itong si Jeffrey kasi ngayon ayaw na magsalita, di ba? Ipatawag nyo, alamin natin, ano ba talaga yung korupsyon na nangyayari dyan? Malaking korupsyon na nangyari, tapos ganun lang. Bentahan yan ng akusasyon is bentahan yan kahit sa probinsya ng mga prangkisa. O, di ba? Sana ho ay maano natin yan. Ito ho yung sinabi naman ni Chairman Balbuena. Unang-una yung nag-suspend ka, ano pa yung ipaparalyze namin? Tapos naglibreng sakay ka pa. Hindi ho ba katangahan to? O sabi dito ni Sa, Boss Bana, check mo rin sa Grab. Malaki kickback nila sa LTFRB. Naku, di natin maano yan. O dapat may magsalita kung sa Grab. Hindi na nga kung meron. Biyahe, nag-suspend ka na, may libreng sakay ka pa. May kumita na naman hubar ito. Corrupt talaga kayo. Diba? Sir, panguli na lang. Kasi di ba dati nagkaroon kayo ng video masada with this same problem? Ano po nangyari dito na upat na po ito? Di ba parang indefinite na yung actually po, ang nangyari dito, may lumapit po talaga sa atin. Alam nga naman pong pumunta ako sa LTFRB, kumatok ako, may corruption ba dyan? Diba? Sila po lalapit sa atin. Pinaalam sa atin na merong corruption dito. Unang-una, hindi naman po ako ang unang nagsalita na may corruption. Kung makikita po natin, lumabas na ito sa iba-ibang TV o radio station sa mga iba-ibang news online. Siguro hindi lamang ho kinagat, hindi ho dito unang lumabas yan na nakasama namin siya. Siguro hindi lang po nag-click doon, kaya ho kami yung nakasama niya. At dito na nga ho sumabog dahil nga po may suporta na galing sa transport sector.
Sir, yung ibang grupo po, bakit sa tingin niyo po hindi sila nakikialam? Wala naman ho silang grupo eh. Pero no ba, sana mapuntahan nyo rin ho kung yung mga grupo po ng namamasada ngayon, kung kaninong grupo po sila. Mahirap po kasi kung nakikita lang natin, nakakausap lang natin yung mga sinasabi nilang leader, sana makausap din natin kung nasaan ba yung mga miyembro nila at makausap nyo rin po. Hausyaw din ba yung membro? Pati yung membro nung iba, hausyaw? Grabe naman. Oy, nako, Senator Grace po, since ikaw ang sa transportation sa Senate, baka naman gusto mong imbestigahan ng korupsyon sa LTFRB o beke namang men. Kasi malupit ito, tapos biglang walang biglang ganun-ganun na lang. Lupit talaga ng media sa Pilipinas, ano? 'Di ba? Ang lupit sa media sa Pilipinas. Sana hindi bitawan tong issue ng korupsyon pagdating dito sa LTFRB dahil alam nyo, isa ho yan sa malaking problema ng ating bayan, transportation. Ha? Hindi mo nga maintindihan eh. Sa totoo lang, tataka ka eh. Bakit umatras yung, bakit nagpa-buyout ang Uber? Ayos-ayos na dati. Oh. Anong himala nangyari dyan? Isa na ngayon, monopoly na ang TNBS. Oh. Tapos, kita nyo, presyo ngayon ng Grab, grabe ho, ang mahal. Pag mag-grab ka, ang mahal na ho. Ganong katindi. Kaya nga, pati nga yung taxi na motor, motor taxi, ang mahal-mahal din. Ganon kalupit. Sasabihin nila, kesyo daw hirap ng franchise. Hindi ko nga maintindihan bakit ang hirap ng franchise. Baka mahirap bayaran. Hindi kasi pansinin nyo lagi nila sinasabi, ang hirap kumuha ng franchise, ang hirap kumuha ng franchise. Bakit ba kayo pinahihirapan ng gobyerno kumuha ng franchise? Mahirap ba talaga o mahal ang franchise? Mahal ang kalakaran dyan. Di ba? Eto, ewan ko, kaya hindi rin magsasalita ang Grab kasi sila lang ang naandyan. Pag nagsalita sila, kinalaban nila, baka itigil ang franchise. Pero sa totoo lang, pansinin ninyo, yung mga nagagrabo dyan, pagka peak hours, nako, grabe ang presyo. Iba, umaabot nga. Kwento sa akin ng mga kakilala kong nagagrab. Ayaw na nila mag-grab grab car. Gusto nila, angkas na lang Angkas, joyride, o itong, basta, yung mga ganun-ganun. Ayaw na nila yung grab na kotse. Bakit? Kasi sobra daw mahal. Almost nagwa 1,000 na nga daw minsan pagka rush hour at minsan hindi pa tinatanggap. Kailangan matik ilagay mo yung sabihin mo dun sa ganyan, pansinin ninyo. Ginagawa ko yan Hindi ko naman sinusuhulan sila. Kunwari pagka may importante na papadeliver sa ganito-ganito, minsan tatanggapin nila ang tagal. Hindi sila umaandar doon sa lugar na kailangan alokan mo ng tip. Pag hindi mo binigyan ng tip na bonggang-bongga, hindi gagalaw 'yan. Tapos kakancelin na lang. Walang biro. Ako nga magpapadeliver lang ako kunwari doon sa tauhan ko sa Quezon City, yung sa assistant ko, ha? Malapit lang ako. As in isang hataw lang. Minsan ayaw pang tanggapin. Kailangan mo talagang sasabihin mo, boss, magtitip akong 200. Tsaka lang nila hindi kaka-cancel. Ganun ho, grabe. Ang lupit. Kasi nga, bakit kanyo? Ang problema dyan, ang pinaka-root cause niyan, kasi konti lang sila. Bakit? Ang hirap kumuha ng franchise. Yun ang totoo. Mahirap kumuha ng franchise, mahal ang kumuha. Sa madaling salita, mahal kumuha ang franchise. Kailangan malupit ang kalakaran ang gagawin mo dyan. Ganun kalupit. Kaya nga, ganito itsura ng ating transportation system natin sa Pilipinas. Sablay. Bakit? Pati ba naman sa transportation may corruption? Di wala talaga.